afternoon po sa inyong lahat at magandang gabi po sa aming mga kapatid sa Pilipinas. Welcome po sa ating weekly gawain ng Church of God in Christ Jesus. Iniimbitahan po namin kayong makinig, mag-share ng inyong mga experience ng mga salita ng Diyos. At welcome po tayong lahat. Ano man po ang ating gustong ipaalam sa ating mga kapatid. At ito po yung magsisilbing inspirasyon sa ating lahat, magsisilbing gabay sa ating lahat, sa ating pakikibaka, sa ating pananampalataya. Tawagin ko po ngayon si Sister LB po para sa kanyang opening prayer. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Dahil nagkasama-sama na naman po kaming hihingi at mag-share ng aming mga kaalaman, Panginoon, at sa mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Dahil nandito kami ngayon na humihingi ng inyong awa at mga gabay, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na natatanggap namin sa araw-araw, Panginoon. At itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Lalo na sa mga bumubuo dito sa aming grupo, Panginoon. Si Brother Albert, Panginoon, at ang kanyang mga pamilya, Panginoon. Lagi niyo po siyang gabayan, Panginoon, at bigyan po ng marami pang kaalaman, Panginoon, para po sa mga kaalaman niya, Panginoon, para po ma-share niya lahat sa amin ang kanyang nalalaman, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa kapatid namin ito. Dahil sa pagsusumikap niya na mabuo ang aming samahan, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Ganon din po, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo si Sister Shirley, Panginoon, at 10 ng kanyang pamilya, Lord. Gabayan niyo po siya palagi, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanya, Lord. Lagi niyo pong hipuin, Panginoon, at ilayo po sa kapahamakan. Ganon din po, Lord, sila Sister Levi, sila Brother Albert, si Brother Randy, Panginoon, lahat po ng kanilang mga pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, ang aming mga kapatid sa Pilipinas, Panginoon, sila Sister Joy, Sister Merly, Sister Melinda, Panginoon, at ang kanilang mga buong pamilya, Lord. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon, at lagi niyo pong iligtas sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Panginoon, na sila'y gumaling, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking buong pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Pati na po ang aking kapatid, Panginoon, na kasalukuyang may dinaramdam ngayon, Panginoon, at ang kanyang anak, Panginoon, na kasalukuyang sumasailalim sa kanyang diabetic na nararamdaman, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon, at hipuin niyo po sila palagi, Panginoon, para po mawala ang kanilang nararamdaman, Lord. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aking anak na nasa loob, Panginoon. Naway darating ang araw, Panginoon, na paglabas niya, Panginoon, maliwanagan na ang kanyang isip, Panginoon, at lubusan na siyang magbabago, Lord. Itinataas ko po sa inyo ang aking mga apo, Panginoon, aking asawa, at ang aking mga anak, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Lord. Ganon din po, Lord, ang aking sarili, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lalo na po, nagpapasalamat din po ako sa anak ko na nasa Hong Kong, Panginoon, na si Aileen. Nakasama na niya ang kanyang asawa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, sa aming natatanggap, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong gabay. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yes.
naman po ay ang ating Psalm 91. Psalm 1, verses 1 up to 6. Happy are those who reject the advice of evil people, who do not follow the example of sinners, or join those who have no use for God. Instead, they find the joy of obeying the law of the Lord, and they study the day and night. They are like a tree that grows beside the streams, that bear fruit and ripe in time, and those who live who do not dry up. They succeed in everything they do, but evil people are not like this at all. They are like a straw that wind blows away. Sinners will be condemned by God and kept apart from God's own people. The righteous are guided and protected by the Lord, but the evil are the way of their doom. This is the Psalm 1. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Sister Shirley. Ngayon po ay tayo dadako sa ating sharing. Ito po ating ginagawa once a month. Ating pong umpisahan, simula po tayo kay Sister LB. Magandang araw mga kapatid sa lahat ng mga kapatiran natin. Maraming salamat sa mga nakikinig sa lahat. Nagpapasalamat ako dahil alam ko itong sharing na ito sinabi ni Sister Shirley sa akin noong isang araw. Pero humihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon dahil hindi ako ng Bible, hindi ako nakapag-ready sa verse na mga ko kasi naglilipat kami, busy kami, pero kahit na ganun pa man, makapag-sharing pa rin ako at maka-attend pa rin ako dito. Yun ang pasasalamat ko sa Panginoon. Ang ipagpapasalamat ko lang sa Panginoon sa mga nangyayari sa aming buhay. Unang-una, nagpapasalamat ako dahil si Aileen, kasama na niya yung asawa niya sa Hong Kong. Dumating kahapon, nagsama sila pero hindi ko kung maka-attend si Aileen ngayon kasi kahapon kinuha niya yung day off niya. Ngayon baka wala siyang day off, busy siya ngayon. Tapos ang isa pang ipagpasalamat ko yung anak ko na nasa loob ng kulungan, maayos na naman. Ang mga nababalitaan ko, maayos na daw siya, maayos daw. Inaano naman daw siya ng maganda naman daw ang pakikisama sa kanya sa warden doon. At parang nagsisisi na naman daw, sabi ng anak ko na dumadalaw doon. Kaya yun ang malaking ipagpapasalamat ko sa mga nangyayari sa aming buhay. Nagpapasalamat din ako dito sa trabaho ko. Ganun pa man ay naway matuloy bayan ng Panginoon araw. Nung isang araw, maraming nangyari sa kamuntik ng maaksidente yung bus na sinakyan ko, pero awa ng Diyos sa pagdadasal ko na bago ako umalis ng bahay, habang nasa sasakyan ako, nagdadasal ako, kaya alam ko na sa akin ang Panginoon. Nasagi ng lorry truck yung bus na sinakyan namin, pero walang nangyari sa amin. Kaya yun ang malaking ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na alam ko laging nandyan siya sa tabi ko. At kahit na gabi ako umuwi, walang nangyayari sa akin. Ramdam na ramdam ko na hindi ako pinababayaan ng Panginoon. At awa ng Diyos, ako'y nakahanap na ng maayos na malilipatan. Maraming salamat sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kapatid na nagdadasal para sa amin. Maraming salamat. Yun lang. Thank you. In Jesus' mighty name. Amen.
Maraming salamat po, Sister Shirley. Sister Elvis. Ngayon naman po ay ating bibigyan ng pagkakataon si Sister Melinda para sa kanyang sharing. Magandang araw po mga kapatid dito sa Pilipinas po at dyan sa UK po. Magandang gabi. Mabuhay po tayong lahat mga kapatid. Ang mai-share ko po ay sa Mateo chapter 7 verse 7 and 8. Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatanggap. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Tayong lahat ay anak ng Diyos, mga kapatid. Walang ama na humihiling sa kanyang ama, walang ama na humihiling ang kanyang mga anak ay hindi pinagbibigyan. Mahal tayo ng ating Ama sa langit, kaya anuman ang ating hinihiling ay hindi pa man natin masasabi sa kanya, ay alam niya na ito. Pero sa ganun pa man, ay dapat pa rin tayong lumapit at tumawag at magtiwala sa ating Panginoon sa langit. Magtiwala at manampalataya sa Kanya. Dahil sa lahat ng ating mga hinihiling kapatid, sa lahat nating mga hinihiling tulad ko po, sa akin pong sitwasyon, ay nagdadasal lang po ako talaga. Pinag-pray ko po na nawa po, tulad nyo sa inyo, maraming salamat at natulungan din po ako sa aking paggagamot. Salamat sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak, at lalong-lalo na po sa pamilya ko at hindi nila ako pinababayaan pa. At magtiwala lang tayo mga kapatid. Tiwalang-tiwala ako sa Lord na hindi niya ako pababayaan at lahat ng mga ipagpipray natin, hindi man agad niya maibibigay, pero alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon at ibibigay niya sa atin ang ating mga kahilingan at ating mga hinihiling sa buhay. Amen po. To God be the glory. God bless us. Sister Merly. Sister Merly, nakamute po kayo, sis. Bago ang lahat, minabati ko po kayo ng magandang buhay. Magandang gabi po sa inyo, saan man kayo naroroon, sa lahat mga nakikinig, ganun din po dito sa Pilipinas. Magandang gabi po, Panginoon. Ang aking ilalahad ay kay San Mateo 5:38 to 48. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin ang kanyang kaliwa. Kung isakdal ka ninuman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala na 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo
at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig niya sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Bahagi ng misyon ng ating Panginoon ang ipakilala sa atin kung sino ang Diyos, ano ang kanyang mga katangian, at kung paano siya makitungo sa mga taong nilalang niya. Isa sa pinakamahalagang turo ni Jesus tungkol sa Diyos ay ang katotohanan ang Diyos ay Ama natin. Hindi lamang siya makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat sa langit at lupa. Siya ay ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. Ang katotohanan ito ay hindi natin lubos na naunawaan kahit buong buhay natin itong pagnilayan. Gayon na lamang ang lalim at kadakilaan ng katotohanan ito. Subalit, hindi lamang ang katotohanan ng Diyos ang Ama natin ang itinuturo ni Jesus. Pinapaliwanag niya sa atin kung ano ang katangian at pag-uugali ng ating Diyos. Pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ang pagtalikod ng sangkatauhan sa Diyos na nagkasala ito mula nung una ay hindi hadlang upang patuloy pa rin tayong mahalin ng Ama. Hindi lamang sumisikat ang araw at pumapatak ang ulan sa mga matuwid, kundi pati na rin sa mga hindi matuwid. Patuloy ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat, kahit sa mga kasalanan na inaanyayahan ng Ama na bumalik sa Kanya. At bilang kasukdulan ng pag-ibig na ito, isinugo pa niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang maging tao at mamatay para sa atin. Ito ang mensahe na dapat nating itanim at itatak sa ating mga puso tungkol sa pag-ibig sa kaaway at pananalangin para sa mga humahamak sa atin. Inaanyayahan tayo ni Jesus na gawin natin sa isa't isa ang patuloy na ginagawa ng Ama nating lahat. Tayong mga makasalanan, magpatawaran tayo ang ating ugnayan ng Diyos. Ang Diyos ay magmahal, kabuti ng Panginoon. Kahit ano talagang pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa atin, masama, makasalanan man, matuwid o di matuwid, talagang wala siyang pinipili ng talagang pantay-pantay. Ang gusto niya ay panalangin pa natin ang mga kaaway natin, mahalin natin,
magpatawaran sa bawat isa, at kung gusto nating maging tunay na anak ng Diyos at makarating sa kanyang kaharian, ay handa tayong magmahal sa ating kapwa. Anuman ang ating nagawa, magkapatawaran, at kung merong mang humihingi ng tulong, tulungan natin. Kung meron tayong maitutulong na kahit hindi sa material na bagay o pagiging sa pakikisama or sa dapat lang natin lagi, Lord, love thy ang lagi nating isipin ang ating kapwa-tao, hindi lang sa ating mga kamag-anak, kapatid, or ating mga kamag-anak, basta sa kapwa-tao, lagi tayong handang tumulong. Ito lamang po, Panginoon, ito lamang po mga kapatiran, at naway ay meron kayong mapulot sa aking ipinahayag. Salamat po, Panginoon. Amen. Papurit, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa Diyos. Magandang gabi sa Pilipinas. Magandang hapon dito sa Britain. At saan man po kayo naroroon, have a blessed day. Ang aking pong tatalakayin ngayon ay galing sa Colossians chapter 3 verses 15. The peace of the Christ gives it to guide you and decision to you to make. For it is this the peace that God has called you to God together in the one body, and be thankful. Ang pagharian ninyo ang inyong puso, ang kapayapaan, ang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo'y tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ng Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng salmo. At kayo'y at awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos. Sa akin pong pagkaunawa dito sa verses na chapter 3 verses 15 to 16, ang tayo po'y sa ating pong pananampalataya ay dapat nating, kung ano po ang ipinagkaloob ng ating Panginoon na si Jesucristo, ay dapat nating gawin na may kapayapaan sa ating kalooban. Gawin natin ito na dapat ang buong pagkatao natin ay atin pong ipagkaloob dahil tayo po isa sa mga napili ni Kristo. Marami pong dahilan kung bakit tayo tinawag ni Kristo sa karamihan, upang tayo'y baguhin at ang ating kalooban at malaman ang katotohanan. At sundin kung anuman ang nilalaman ng mga ipinaliliwanag na ating mga salita na ipinaliliwanag ng ating kapatid na si Brother Albert. Atin po nating isipin kung ano ang
may bibigay sa ating buong pagkatao. Tayo po'y magipag-isa sa mga inuutos ng Panginoon. Pasalamatan sa lahat kung ano't ano man po ang iyong ginagawa sa buhay. Kahit maliit na bagay, ating pong gawin ito sa pamamagitan ng pasalamat. Ako po ay patutuong nagsasabi sa inyo na kung ano man po ang pinagdadaanan ko, ano man ang gawin ko, paglabas, sa loob ng bahay, sa pagkain, sa kaunting galaw ng iyong ikabubuti ng iyong pansarili ay salamat lagi sa Panginoon. Ang Panginoon ay anuman ang ating pagsubok na natatanggap sa ating pamumuhay, ito po ay may kasagutan. Lalo pa sa kahirapan, sa buhay, ang ating pangangailangan, at ang ating pong gawin ay pagtitiis at maging isang tunay na mananampalataya sa Diyos. Ito po ay isang buhay na patutuo. Mahabang panahon ang pagtitiis na nangyari sa aking buhay. At ang susi nito ay ang pakikipag-isa kay Kristo. Mahabang panahon ang aking natanggap sa huling bahagi ay natanggap ko ang aking mga tinatanong at ang aking mga isinasabuhay ay sa Kristo lamang po ako naniniwala at alam kong sa bandang huli ito po ay ipagkakaloob ni Kristo. Tayo po sa ating pananampalataya magpakatatag. Dapat nating isipin, merong panahon upang matanggap natin ang ating mga kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Maraming panahon ang ating igugugol sa ating paglilingkod upang ang lahat na ito ay ating makamtan. Tulad nga sa pangyayari sa aking buhay, matagal akong nagkaroon ng magandang buhay at ang lahat na yun ay may kabayaran sa lahat ng aking pangangailangan. At sa hanggang ngayon, ang aking pinagkahirapang iyon ay nagkaroon ng mabuting outcome sa aking buhay, hindi lamang sa aking pansarili at sa lahat ng aking mga kapatid at sa lahat ng aking mga kakilala. Nakakatulong tayo, kaya tayo ay dapat ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay nanggagaling sa ating kaloob-looban ng ating puso at tanggapin natin sa ating kaisipan na yun ang dapat nating gawin. Kaya tayo'y magkaroon ng katapatan sa ating ginagawa sa ngayon, anuman ang darating na mga dagok sa ating buhay, ating tanggapin. Alam kong ito ay mga pagsubok lamang at alam natin na ito'y ating madadaan, ating malalampasan dahil sa ating ginagawa. Matibay ang ating buong pagkatao, kasama ang ating mga pamilya, at nawa ang ating mga pamilya isa na ring makipag-isa kay Kristo. Ito po na lang ang aking sasabihin at nawa pang sa mga kapatid na sino man ang magkakaroon ng magandang kaalaman sa aking sinabi ay thank you. In Jesus' name, Amen. Salamat po, Ninang Shirley. Ako naman po yung mag-share sa inyo ng maikli lang na Word of God. Ang aking pong i-share sa inyo ay yung Psalm 37 verse 5. At naayon po dito na commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Ito po lagi kong sinusunod ito pong salmo na ito kasi meron po tayong plano sa ating buhay
pero hindi po yun kalooban ng Diyos. Pero kung lahat po ng ating gagawin, lahat ng ating paplanuhin, saan man po tayo naroroon, lagi po na muna nating isangguni sa Panginoon, humingi tayo ng awa, ng gabay, at sigurado po yun na tayo po hindi niya pababayaan. Lagi po nating tatandaan na kahit saan tayo napunta, nakikita tayo ng Diyos, sinasamahan tayo ng Diyos, at kung ito po ikabubuti natin, ito po ay kanyang ibibigay sa atin, yung ating mga hinihiling, yung ating mga ginagawa. Sa akin pong pamumuhay, basta po ako'y aalis ng bahay, pagkagising ng umaga, nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa, sa mga pagsubok na alam po natin kasi ang pagsubok lagi nandiyan sa ating buhay. Hindi po tayo i-increase ang pananampalataya kung tayo ay parang wala lang challenge sa buhay. Ang pagkakaroon po ng pagsubok o struggle ay kasama na kahit po hindi mga nananampalataya, may pagsubok po. Pero tandaan po yung mga kapatid, mas marami pong pagsubok sa mga nananampalataya. Yan po tayo sinusubok ng Panginoon kung hanggang kailan tayo maniniwala, hanggang gaano kahaba ang ating pananampalataya. Atin pong itiwala sa Kanya na ang buhay natin ay magkakaroon ng magandang kinabukasan kapag tayo sa Kanya nagtiwala. Tutulungan niya tayo sa anuman ang ating mga pangangailangan. Hindi niyo lang po nakikita pero ang Diyos ay gumagawa ng himala sa bawat isa sa atin. Ang pag-asa po ay laging nasa Panginoon. I-focus lang po natin ang ating sarili sa Kanya at lahat ng ating mga balak at gawain sa buhay. Pasasalamat, hiling, panalangin, at yung pong taus-pusong paghingi sa Kanya. Ang po ang magiging paraan upang tayo ay mapalapit sa Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At ang susunod po natin ngayong magsasalita ay ang ating pong mahal na si Brother Albert para sa kabuuan ng ating mga sharing. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatiran sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. Dalangin ko po na ang bawat isa sa inyo ay taglayin ng kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesukristo habang tayo ay nagninilay sa kanyang mga banal na salita. Alam po ninyo mga kapatid, ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa upang tayo'y makapakinig ng salita ng Diyos, hindi po yan nagmumula mismo sa ating sarili. Ang ating pong paghahangad na makinig ng salita ng Diyos, yun po ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy po kayong nagnanasa o nagnanais na makinig ng kanyang mga banal na salita. Ito po'y dahil sa ang pagnanasa pong yan ay galing po yan sa Diyos. Pero sa ating pong pagnanasa, kung minsan po, meron pong mga pumipigil sa ating mga pagnanasang yan. Kung bagsak marami mga distraction na nagaganap. Pero totoo ba na ang pagnanasa ay galing sa Diyos? Sa Diyos po galing yung pagnanasa. Our desire to hear the Word of God is from our Lord Jesus Christ, from God also. Let us read in the book of Philippians chapter 2, verse 13. Philippians chapter 2, verse 13.
For it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. So, yan po sinasabi, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So, kapag hinihikayat po tayo na tayo po ay nagnanais o nagnanasa na magbasa ng Biblia, o di po kaya umattend ng gawaing tulad nito upang makapakinig ng salita ng Diyos, yung pong pagnanasang yan, hindi po yan galing sa atin mismong sarili. Yan po ay galing sa Diyos na inilalagay sa kaibuturan ng puso ng mga taong maliligtas. Kasi hindi po lahat ay merong nagpagnanasa na makinig ng salita ng Diyos. Yung pong mga may pagnanasa makinig ng salita ng Diyos, yung po ay talagang sa Diyos. At ako po'y naniniwala na kayong lahat ay sa Diyos because you are still there. You are always present every Sunday and diligently hearing the Word of God. So, the desire, that is why you are always present, is from the Lord, according to this particular verse. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. But as what I have told you before, there are some hindrances in our way. Sometimes, gustong-gusto natin makinig ng salita ng Diyos, pero merong mga distraction on the way. Sometimes, yung mga tao nakapaligid sa atin ay ginagamit ng kaaway upang madistract. Sometimes he is using some people around us to distract our attention to hear the Word of God or to read the Bible. The evil one is the one using these people. Let us read in the book of Acts chapter 13 from verse 7. Acts chapter 13 from verse 7 and the following. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time." Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Yan po yung naganap. This is the scene of what happened to the proconsul Sergius Paulus, because he has the desire to hear the Word of God. At sabi po rito, he was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the Word of God. So there is a desire of this proconsul to hear the Word of God. And what happened? But Elymas, the magician, in other translation, the sorcerer. Yung, anong tawag sorcerer? The magician, the sorcerer, ay humadlang. But Elymas, the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. So, alam po ninyo, ang nagpapalakas sa pananampalataya,
ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung may nagsasabi na malago na ang kanyang pananampalataya, meaning to say, lagi siyang nakikinig ng salita ng Diyos kasi ang nagpapalakas po sa pananampalataya at nagpapalago ay yung listening the Word of God. The more you listen the Word of God, the more your faith becomes stronger. Kaya tayo po, ginagawa po natin lagi tayong nangangaral ng salita ng Diyos, and that is to make your faith stronger to the Lord. Ang sabi po rito, but Elimas the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. So talaga pong minahad lang. Pagka po tayo merong alimbawang gustong-gusto natin makinig ng salita ng Diyos, merong mga taong ginagamit sa ating paligid, at meron din naman tayo nakakausap sa labas, naku, huwag kayong sumamad dyan sa gawain yan, puro Biblia lang ang binabasa niyan. Maraming hadlang at maraming ginagamit na paraan ang kaaway upang yung ating desire ay hindi magkaroon ng kaganapan at lumakas tayo sa pananampalataya, kasi ayaw po ni Satan na tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. At ano po nangyari? Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, O full of all deceit and all fraud, you son of the devil. So ito po palang si Elimas na ito ay son of the devil. Ginagamit po ng diablo si Elimas upang pigilan sina Barnabas at Saul na ipahayag ang ebanghelyo sa proconsul. So, he is son of the devil according to Saint Paul. You, enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? At dahil po ron, ano nangyari? And now indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. So ito po ay pangyayari, and it is also happen in our life sometimes when we have the desire to hear the Word of God. Nagaganap po ang mga ganyang pangyayari. There are always people who intervene or become a hindrance in our way to hear the Word of God. Nagaganap po yan. Kuminsan po yung mga taong nakapaligid sa atin ay dinidistract tayo. Kaya many times in my life, if ever I want to preach the Word of God, especially before the gawain, there are so many hindrances in the way to preach the gospel. Napakarami po na hindrances. Gusto kong lumabas para ako ay mangaral ng salita ng Diyos, but there are so many hindrances that happen. That always happen in my life. Even in Oxford, nung nakakaraan, napakarami pong hindrances. Because there are so many people are being used by the enemy of God to hinder me in proclaiming the gospel of our Lord Jesus Christ. Napakarami pong humahadlang na mga tao. At yan po, ang pinagbubuhatan po niyan ay walang iba kundi ang devil o ang diablo. Gumagamit po siya ng mga tao upang hindi makarating ang ebanghelyo ng kaligtasan ng Panginoon sa mga tao. The same thing with Elimas, the sorcerer. Humadlang po ito kay Barnabas at Saint Paul. So,
Alam na po natin yan, my dear brothers and sister. Binibigyan ko kayo ng clue na every time na tayo merong gawain, napakaraming mga bagay na humahadlang sa landas ng ating pananampalataya. Arami po yang humahadlang. Kuminsan po yung mga malapit sa ating pamilya, sa ating buhay, siya pang pumipigil. Pero kung ang desire pong iyan na galing sa Panginoon upang tayo makapakinig ng kanyang banal na salita, siya nating bibigyan ng pansin sa ating buhay, lalago po ang ating pananampalataya. Lalakas ang ating pananampalataya sapagkat, my dear brothers and sisters, our relationship to God is based on His Word. The more we hear the Word of God, the more we read the Word of God, we becoming more closer to God. Because that is the very relationship of man to God. His Word, yung kanyang mga salita. Kapag ikaw ay laging nakikinig, every now and then you are always listening the Word of God, your relationship with God is being built up and becoming more stronger. Lumalakas yung ating relationship sa Diyos. At lumalakas din yung ating pananampalataya. Para din katulad yan ang sinasabi na ibang, ako anye malago na. Malago saan? Sa pananampalataya? Ay ano ba ang nagpapalago sa pananampalataya? Yung pakikinig ng mga banal na salita ng Diyos. Basahin natin sa aklat ng Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse 17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So ang pananampalataya raw ay nagsisimula sa pakikinig at sa pakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. So if you want to make your faith stronger, you must always listen to the Word of God. The more you listen, the more that your faith becomes stronger. And if your faith becomes stronger, there is always miracle in your life every day. Kapag lumalakas po ang ating pananampalataya, napakaraming himalang nagaganap sa ating buhay. At wala pong magagawa ang espiritu ng diablo o ang diablo kapag tayo ay malakas ang pananampalataya sa Kanya. Basahin natin sa aklat ng 1 John chapter 5 verse 4. Chapter 5 verse 4 nga ba yun? 1 John ano nakalagay? Chapter 4 verse 5 yata yan. 1 John chapter 4 verse 5. Pakilagay mo ako. That is that. Yan ba yan? Yeah. Chapter 5 verse 5. Ayan, chapter 5 verse 4 pala. Pakibasa mo ako, Obi. Wait, 4. Verse 4. Number 4. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? So ito po, sino po ang nagtagumpay sa sanlibutan according to this particular verse? Yung pong may pananampalataya sa ating Panginoon. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith.
So the more that our faith becomes stronger by hearing the Word of God, the more that other hindrances in our life, even the problems and anxiety of this world, ay hindi makapananaig sa atin kahit yung mga karamdaman, yung anumang mga problema na dumarating o ipinararating ng kaaway. Kapag malakas ang ating pananampalataya, ay hindi po ito magsisipagtagumpay sa atin. Kaya tama yung sinasabi ni Sister Shirley, magtumibay kayo sa inyong pananampalataya. Paano po titibay? Laging makinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang nagpapatibay sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos ang nagpapalago sa pananampalataya. At kung lumalago ka at tumitibay sa iyong pananampalataya, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ang pananampalatayang malago, ang pananampalatayang matibay, ang siyang magtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang sabi pa sa verse 5, who is it that overcomes the world except the one who believes? Maliban sa isa na nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Except the one who believes that Jesus is the Son of God. So it is very clear, gusto ninyo lumago ang pananampalataya, you must always be hearing the Word of God. Kailangan po tayo ay makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos upang tayo ay lumakas ang pananampalataya. The same thing sa mga nag-aaral. If you are a law student, you want to become a good lawyer, to become a successful lawyer, you must read many law books. Kailangang maging pamilyar ka sa mga aklat na may kaugnayan sa batas. At kapag ikaw ay gumugol na mahabang panahon ng pag-aaral ng mga batas, ng mga salita, ng mga aklat na may kaugnayan sa batas, whether it is national or international law, magiging expert ka. Titibay at lalago ang iyong kaalaman. The same thing with our faith, my dear brothers and sisters. If you are always fan of reading the Bible, if you are always fan of hearing the Word of God, it will always increase our faith. And the more that our faith increase, the more that it will help us to overcome the some of the problem, some of the yung mga karamdaman, yung mga problema na dumarating sa ating buhay. Pagtibayin po natin yung ating pananampalataya. So, maganda po yung mga sharing ng ating mga kapatid sapagkat true to life ang kanilang mga isinyer. Kagaya po ng sharing ni Sister LB, Sister Melinda, na dahil sa kanilang pagkapit sa salita ng Diyos ay nakita po natin na talagang kumikilos yung kagaya ng kaligtasan, yung pagliligtas. Totoo po yan, my dear brothers and sisters. Kasi ang Diyos po ay nagpapadala ng mga anghel niya, ng mga marami pong pamamaraan ng Diyos para iligtas ang kanyang mga anak. Marami po yan. Kagaya po doon sa aklat ng Psalm, chapter 34, verse 7. Ito po sinasabi, Psalm chapter 34, verse 7. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Ang sabi po rito, the angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them.
So makikita po natin talagang nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga anghel, mga mabubuting anghel upang iligtas ang kanyang mga anak. So kuminsan nga po mayroong mga nakakapagtakang pangyayari na kuminsan isang mabigat na aksidente pero naligtas yung mga taong tunay na may pagkatakot sa Diyos. Pagka po sinabi kasi may pagkatakot, kasama roon yung laging nakikinig ng kanyang salita. Kasi ang paglago po ng ating pagkatakot sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagkaalam ng kanyang mga salita. The more you hear the word of God, the more that you will fear Him. The more that you will fear God. Bakit? Kasi oras na ikaw ay nagkasala sa Diyos, yun po ang dapat panahon na dapat natin siyang katakutan. Kasi siya po ang may kapangyarihan na magligtas sa iyo at magsadlak sa kamatayan. Basahin po natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, versikulo 28. Kapitulo 10, chapter 10, versikulo o verse 28. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. At sabi po rito, do not fear those who kill the body. Ang kaya lang po naman patayin ng mga mamamatay tao yung katawan. Pero merong isang higit na makapangyarihan na hindi lamang kayang patayin ng katawan, kundi kaya pang pumatay ng kaluluwa. At sabi po rito, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. So yan po yung pagkatakot sa Diyos. Yan po yung aral ng pagkatakot. Ipinakikita po rito yung power ng Diyos na kaya niyang pumatay ng katawan, kaya rin niyang pumatay ng kaluluwa. Higit sa kayang gawain ng isang tao na ang kaya lang patayin ay katawan. So, malinaw po yun na dapat nating katakutan ay ang Diyos na kayang gumawa ng higit pa sa ating kayang gawain. So, yan po yung kahulugan ng fearing God, pagkatakot sa Diyos. Meron pa rin pong kahulugan ang pagkatakot sa Diyos sa aklat ng Kawikaan in the book of Proverbs chapter 8 verse 13. This is also the meaning of fearing God. The fear of the Lord is hatred of evil, pride and arrogance and the way of evil, and perverted speech I hate. So, ang pagkatakot po sa Diyos ay yung pagkapuot sa lahat ng masama. Hatred of evil, yung paninirang puri, paglalasing, pakikiapid, pagchichismis, lahat po yan dapat nating kamuhian o kapuutan. Yan po ang meaning ng fear of the Lord. Kasi oras po na yung evil ang ating ginawa, ay talagang katatakutan po natin talaga ang Diyos. Pero kung tayo po may pagkatakot sa Diyos, tayo po ay hindi gagawa ng masama. Ang sabi po rito, fear of the Lord is hatred of evil. Pride, yung sobrang pride natin, napakayabang natin kumisan. Para bagang hawak natin pati ang kinabukasan. Hindi po. Kahit ang kinabukasan, di natin alam. Ang Diyos lamang po nakakaalam. Ang turo po ng banal na kasulatan, humble yourself before the Lord. Magpakumbabang loob tayo, hindi po yung pride. Pride and arrogance, the way of evil, and perverted speech I hate.
Yan po ang kinapupuutan ng Diyos. Kaya kung tayo po may pagkatakot sa Diyos, lahat ng kanyang kinapupuutan na dapat na hindi ka nais nating gawain, wag nating gagawain. Yan po yung kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. At kung tayo mayroong pagkatakot sa Diyos, nagpapadala siya ng anghel upang tayo'y ingatan. Psalm 34 verse 7, if we have fear of the Lord, He will save us. Ang sabi rito. Chapter 34 verse 7. The angel of the Lord encamps around those who fear Him. Alam na po natin ang pagkatakot sa Diyos. Ano po? And delivers them. So, kung tayo pa may pagkatakot na tayo hindi gumagawa ng masama, yun po ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Huwag kang gagawa ng masama. Siya na may magpapadala ng mga anghel upang tayo ay ingatan. So, yan po ang pagkatakot sa Diyos at ang pagliligtas ng Diyos na ginagawa niya sa kanyang mga anak na natatakot sa Kanya. May dakilang pagkatakot sa Kanya. Alam po ninyo ang pagkatakot sa Diyos, parang pagkatakot sa ating tatay, sa ating ama. Parang pagkatakot sa ating ama rito sa lupa, just for example. Tayo'y takot sa ating ama pag tayo gumawa ng masama. Yung ama natin dito sa lupa, pag gumawa tayo ng mali at ng masama, we fear our father, our earthly father. Pero, tayo po ay nakalalapit sa Kanya. Takot tayo sa ating ama rito sa lupa pag nagawa ng masama, pero tayo ay nakalalambing sa Kanya, nakahihiling tayo sa Kanya. The same thing with our Father in heaven. Ito po yung makaamang pagkatakot. Makaamang pagkatakot kung sa Tagalog. Takot ka sa iyong ama pag gumawa ng masama, pero ikaw na may nakakapaglambing sa iyong ama pagka ikaw ay mayroong hihilingin sa Kanya at ikaw ay mabuting anak. So, the same thing, my dear brothers and sister in our Father in heaven. Nakalulugod sa Kanya yung inyong pakikinig ng salita ng Diyos. At kapag ikaw ay nakikinig ng Kanyang salita, pag dumasal ka naman at dumalangin, pakikinggan ka rin niya. Kaya napakaganda po ang ginagawa nating relasyon sa Diyos. Our relationship to the Father, as what I have told you, is by reading the Word of God, listening the Word of God. It makes stronger our faith. That is our strong relationship with the Father. And once that we develop that, we are always, we have always desire to listen to the Word of God. He has also the desire to answer our prayer. Nagkakaroon din siya ng pagnanasa na tugunin ang ating mga panalangin. Pero kapag ka ikaw ay tawag dito ay hindi nakikinig ng Kanyang salita, ay parang ayaw din yung pakinggan yung ating mga panalangin. Proverb 28 verse 9, pagka ikaw naman ay tinatalikuran mo yung pakikinig sa Kanyang banal na salita, ay ayaw din niyang makinig sa iyong mga panalangin. Pakibasa mo nga, Kobe. If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Isang kasuklam-suklam pala sa Diyos yung ating prayer. Kapag ikaw ay prayer ka ng prayer, hiling ka ng hiling sa Diyos, ang Diyos naman ay hindi mo pinakikinggan, ay abomination. Kasuklam-suklam yata ang kahulugan ng abomination. If one turns away, kapag inilalayo mo yung iyong tainga from hearing the law, even his prayer is an abomination.
Abomination in Tagalog, kasuklam-suklam sa kanya. So, palagay ko, ang prayer nyo, hindi kinasusuklaman ng Diyos eh. Bakit? Kasi every Sunday, you are always having a desire to listen His Word. So, you will be answered prayer, my dear brothers and sisters. Pag humiling ka sa Diyos, Kanyang ipagkakaloob ka agad. Gasino na yung karamdaman mo, kapatid. Halimbawa, mayroong cancer. Gasino na yung cancer na yun sa Diyos? Palagay mo ba may imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos eh. Lalo na kung ikaw ay laging nakikinig ng Kanyang banal na salita, pagkatapos dadasal ka ngayon na pagalingin ka sa iyong karamdaman, meron bang imposible sa Diyos? Meron bang mas mahirap sa Diyos? Wala pong mahirap sa Diyos eh. Walang mahirap sa Kanya kapag ikaw ay nakikinig ng Kanyang banal na salita every Sunday at iniintindi mo ang Kanyang salita at iniingatan mo sa iyong puso. Sabi nga ni Sister Libay, yung parang pag-iingat, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala. Ang pagtitiwala po sa Diyos, nadidevelop yan sa pakikinig ng Kanyang salita. Wala pong mahirap sa Diyos. Kaya kung ano man yung inyong karamdaman, ay maliit na bagay lang po yan, lalo na po kung kayo'y nakikinig. Basahin natin sa aklat ng Jeremiah chapter 32 verse 27. God is the one speaking. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Therefore, thus says the Lord, behold, I am giving this city into the hands of the Chaldeans, and into the hand of Nebuchadnezzar. king of Babylon, and he shall capture it. So hanggang dyan po, sabi po rito, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Meron bang bagay na mahirap sa akin? Do you think your illness or your disease is too hard for the Lord to heal? Wala pong mahirap sa Diyos, kapatid. If you will trust with all your heart and you have strong faith. Kaya po pinag-aaralan natin yung malakas na pananampalataya at ang paglakas ng pananampalataya if you are always listening to the Word of God. At pag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, pakikinggan ka rin niya kapag ikaw ay humiling. At kung ang hinihiling mo'y kagalingan sa iyong karamdaman, mayroon bang mahirap sa akin? Sabi ng Diyos, is anything too hard for me? O ilagay pa rin natin sa 17, verse 17. Ibaba mo lang. Itaas mo pala sa 17. 32, verse 17. Yan, ihilahin mo lang po ba? Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Ang sabi po rito ni Prophet Jeremiah, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power. Mantakin po ninyo yung heavenly bodies. Yung heavenly bodies, yung mga stars, mga planet sa heavenly bodies, ginawa po yan ng Diyos. At ang ating mundo, nilikha ng Diyos, ay napakaliit lamang po ng bawat isa sa atin upang hindi kaya niyang isaayos ang ating buhay. Ay kung yung mga dambuhalang mga planeta sa heavenly bodies ay ginawa niyang maayos at nagkaroon ng kaayusan. Umiinog yung ating planeta around the sun na may itinakdang panahon at layo at distansya. May kaayusan ng heavenly bodies. Ay napakaliit po natin kung ihahambing tayo riyan. Nothing is too hard for you, ang sabi ng propeta.
Ang sabi po ng propeta, walang mahirap sa iyo, O Diyos. So, the same thing with us. Kung tayo po ay magtitiwala, sasampalataya, makikinig lagi ng kanyang banal na salita. Pag tumawag tayo sa kanya, Lord, pagalingin mo ang aking karamdaman. Walang mahirap sa Diyos, kapatid. Kaya niya. Pero kailangang makita ang ating pananampalataya sa Kanya upang malutas natin ang mga problemang itong dumarating sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, punta naman tayo roon sa sharing ni Sister Merly. Matthew chapter 5 verse 38 to 48. Matthew chapter 5 verse 38 to 48. Nakabasa mo nga, Kobe. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect. So alam po ninyo mga kapatid, sa verse 48, ang sabi po rito, you therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect. Of course, every one of us wants to be perfect, just like our Father in heaven, because He is perfect. But how can we be perfect, my dear brothers and sisters? How can we be perfect? Paano tayo magiging perfecto? Sabagay dito po sa mundo, merong isang perfecto, yung si Perfecto. Kasi merong pangalan Perfecto. Pero it doesn't mean that because he is bearing the name Perfecto, he is perfect in a biblical sense. The perfectness of this is different. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. How can you be perfect? Paano ka magiging perfecto? Actually po, the word of our Lord Jesus Christ is very easy to analyze. Very simple to analyze. It also deals with the answer. There is a question, how can we be perfect? The answer is also here. You want to be perfect? Itaas natin doon sa simula. Yan. If you want to be perfect, you have to do this. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Kasi po sa Old Testament ay sinasabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. That is the law of Moses. Pero ito po naman ang sinasabi. Ito po naman ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Basahin natin yan sa Leviticus chapter 19 verse 18. Leviticus chapter 19 verse 18.
You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Iibigin mo lang yung iyong kapwa, ang iyong kapwa. Pero kapupuotan mo naman yung iyong kaaway. Utos po yun po ang kautusan sa lumang tipan sa aklat ng Levitico. Balik nga natin uli sa Matthew. Yan ating binabasa, Matthew 5. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ito po naman ang utos ng Panginoon. Sa lumang tipan, kapuutan mo iyong kaaway, ibigin mo iyong kapwa. Kapuutan mo naman iyong kaaway. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Pero sa batas po ni Kristo, ay dapat po ibigin natin ang ating kaaway. And pray for those who persecute you. Paano po natin iibigin ang kaaway? Paano natin iibigin ang kaaway? Ano po ang turo ng Biblia sa pag-ibig sa kaaway? Paano po natin iibigin ang kaaway? Paano natin iibigin ang kaaway? My dear brothers and sisters, sahin natin sa basahin natin sa aklat ng Roman chapter 12 verse 19 to 21. Pakibasa mo ako, Bi. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So how can we love our enemy? Ang sabi po rito, Beloved, never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. Meron kang enemy, huwag kang maghiganti. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Papatayin mo ba ang kaaway mo? Hindi. Kapag ang iyong kaaway ay nagutom, pakanin mo. Kapag siya ay nauhaw, painumin mo. Give him something to drink, for by so doing you will heap burning coals on his head. So sa paggawa mong yan, sa iyong mga ginawang kabutihang yan to your enemy, pinapatay mo yung apoy ng galit niya sa iyo. Napapalitan ng understanding, napapalitan ng pagmamahal. Yung puot na tinataglay ng iyong kaaway sa iyo ay nabubura ng iyong ginagawang mabuti. Yan po yung pagtrato sa kaaway. If you are a Christian and you are a follower of our Lord Jesus Christ, you have to do this if you want to become perfect, as your Father in heaven is perfect. Ang sabi rito, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. So, hindi mo papatayin ang kaaway. Sa halip, pag nagutom, pakakanin mo, bubuhayin mo pa nga ang kaaway mo eh. Pag siya'y nauuhaw, bibigyan mo siya ng inumin. Ibig sabihin,
gagawa ka ng mabuti sa iyong kaaway. Hindi ka gagawa ng masama sa iyong kaaway. Hindi mo siya papatayin, kundi siya iyong bubuhayin at bibigyan mo siya ng mabubuting bagay. Dahil doon yung puot mo at puot ng iyong kaaway ay nawawala. Walang namamagitang puot sa inyo sa isa't isa kapag ginawa mong mabuting bagay na ito. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Daigin mo ng kabutihan ang masama. Ang pampatay po sa kasamaan ay kabutihan. Kaya kung nais ninyo na mawala ang lahat ng uri ng mga grudges o yung mga samaan ng loob sa isa't isa, start now of doing good to your enemy. Magsimula ka na ngayong gumawa ng mabuti sa iyong kaaway. Ay kung sa kaaway nga po, inuutosan tayo gumawa ng mabuti, di lalo na sa hindi nating kaaway. So, pinapatay ng kabutihan ang masama. Kaya ang sabi rito, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Daigin ng mabuti ang masama. At daigin ng mabuti ang mga puot, galit, naaalis po yan ng paggawa natin ng kabutihan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Balik tayo uli roon sa binasa ni Sister Merly. Yan. Ayan, sabi roon, so that you become, ayan, pakibasa mo ako, so that you may become sons, ayan, of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect. so we are going to perfectness, my dear brothers and sisters, so that you may be sons. Kapag inibig mo yung kaaway, ang turing na sa iyo ng Ama, ang turing na ng Diyos, anak ka eh. So that you may be sons of your Father who is in heaven. Bakit po ikaw ay magiging anak? Dahil ito po ang ginagawa ng Diyos. For He make His sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. Siya po nagpapasikat ng araw kahit na sa mga walang hiyang tao, masasamang tao at sa mabubuting tao. Nagpapadala rin siya ng ulan sa mga masasamang tao at sa mabubuting tao. For if you love, kaya gagayahin po natin yung ating Ama, perfect siya eh. Umiibig siya kahit siya hindi umiibig sa kanya. Nagpapasikat siya ng araw kahit doon sa masasama, kahit sa mabubuti. Nagpapaulan kahit sa masasama at mabubuti. Eto pa sabi niya, if you love those who love you, what rewards do you have? Do not even the tax collectors do the same? Ay kung ang iibigin lang natin, yung umiibig sa atin, ay anong gantimpala sa Diyos tayong matatanggap? Wala tayong matatanggap na reward. Kung ang iibigin lang natin umiibig sa atin, tinuturuan tayo ng Diyos upang tayo magkaroon ng reward in heaven. Yan po yung kayamanang iniimpok natin, reward. Kung gusto ninyo na makapag-impok ng kayamanan, ibigin mo ang kaaway. Gayahin natin ang Panginoon. Gumawa tayo ng mabuti kahit sa hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Kahit sa sinisiraan tayo at pinupulaan tayo, gawan pa rin natin ang mabuti. Pag may charity, tumulong ka sa kanila. Pag sila'y nagugutom at walang pagkain, bigyan mo ng tinapay kung may pambigay ka. And you will receive reward. And that is kayamanan sa langit na iniimpok natin yan, mga kapatid. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers,
What more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Kahit yung mga walang Diyos, bumabati sila sa mga hindi nila kapatid. Sa mga kapatid din nila. Pero kung tayo, binabati natin ang lahat at tayo ibig sabihin ng greet only your brothers, yung magandang relasyon sa lahat ng tao. Maging sino man sila, ay dapat natin ipakita ang kabutihan at ang liwanag ni Kristo na nasa ating puso. And if you greet only your brothers, what are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? At sabi rito, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Pag ginawa mong lahat ang mga ipinag-uutos ni Kristo at ang ipinag-uutos ng Diyos, you are going to perfection, my dear brothers and sisters. So, dalangin ko sa Diyos na yung mga salitang ito na ating pinagninilay tumimo ng malalim sa ating puso. Sa loob ng gawain sa Church of God in Christ Jesus, lalo tayong magiging mapagmahal sa ating mga kapatid. Kung tayo ay tinuturuan ng Diyos na maging mapagmahal sa ating mga kaaway, how much more to our brothers and sisters. Ibinibigay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. And that is the thing that I am doing now. I am sharing my life to you. Yung aking buhay ay ibinabahagi ko. Kasi that is the sign of love from God. Yan po ang palatandaan ng tunay na pag-ibig sa kapatid. At sabi rito, 1 John chapter 3 verse 16, 1 John chapter 3 verse 16. At sabi rito, pagbasa mo nga, Kobe. By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. By this we know love. Sa pamamagitan nito, malalaman natin ang pag-ibig. Na ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. That he laid down his life for us. And bilang ganti, we ought to lay down our lives for the brothers. So kung naiibig natin at pinaiibig sa atin ang kaaway, the more that we have to love our brothers and sisters in Christ, or even to the extent of laying down our lives for them. Ngayon, meron pang sa verse 38 yata na binasa si Sister Merly. Matthew 5:38. Pakibasa mo ako, Kobe. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, do not resist the one who is evil, but if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. Ayan po, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Yan po yung nakasulat sa Lumang Tipan. Kaya sinasabi niya, you have heard, narinig na ninyo, kasi yan po yung nakasulat sa Old Testament. Where can you find that? In Exodus chapter 21 verse 24. Exodus chapter 21 verse 24, it says, Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, stripe for stripe. Yan po'y utos, kapag ikaw ay binulag, bulagin mo rin ang kaaway. Kapag binungian ka, bungian mo rin ang iyong kaaway. Kapag pinutol ang kamay mo, putulan mo rin siya ng kaaway. Pero ano naman ang utos ngayon ni Jesus? Balik natin doon sa 5:38 ng Matthew. At sa 39 po naman, ang sabi niya,
But I say to you, ang sabi po nung una sa 38 pala, you have heard that it was said, an eye for an eye for an eye for an eye and a tooth for a tooth. Yan po yung nasa Lumang Tipan sa Exodus 21:24. Pero sinabi naman niya rito sa verse 39, but I say to you, do not resist the one who is evil. But if anyone slap you on the right cheek, turn to him the other. So, ibang-iba po yung aral ng Panginoong Jesucristo kaysa sa unang turo sa Lumang Tipan. Ito po yung nagpapahiwatig ng pagbabago ng batas sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. Kaya tama po yun sinabi roon sa Aklat ng Gawa o Act chapter 13 verse 39. From the book of Acts chapter 13 verse 39. Ang sabi po rito, And by him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. so yung pong eye for an eye, yung po the law of Moses, which was given to the Israelite. Kaya ang sabi po rito sa Book of Acts, by him, sa pamagitan ni Kristo, yung him po rito si Kristo. Everyone who believes, ang sino man sumasampalataya kay Kristo, is freed, pinalaya na po, from everything, sa lahat ng bagay, from which you could not be freed by the law of Moses. So magkaiba po yung batas, yung lahat po ng batas na nasa Lumang Tipan, binago ng ating Panginoong Jesucristo. Binago po. Ang sabi roon, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero ang sabi niya, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Iba po ang malaking pagkakaiba ng Bagong Tipan sa Lumang Tipan. At yan po itatalakayin natin sa mga susunod na pagbabalik natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi po mapapahaba uli ako ng mapapahaba. So my dear brothers and sisters, kung nais po natin na tayo maging perfect, we have to do all the commandments of our Lord Jesus Christ. Ang ating pong Ama sa Langit ay perfect. At kung tayo po'y susunod sa mga kautosang ito ng ating Panginoon Jesucristo, pag-ibig sa kaaway, at pagpaparaya sa ating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa, ay tayo po'y lalago sa ating pananampalataya sa Diyos. Lagi po ninyong tatandaan, ang ating relasyon sa Diyos is by listening the Word of God, by hearing the Word of God, by reading the Word of God. That is our link to our Father in heaven. The more that we read, the more that we hear the Word of God, the more that our faith becomes stronger. At kapag malakas ang ating pananampalataya, mga kapatid, we are going to perfection habang binabasa natin ang mga salitang ito at ini-apply sa ating buhay. Ang pag-ibig sa kaaway, pag nagutom, pakanin, pag nauhaw, painumin. Dapat po natin itong isa sa buhay. If you want to become perfect, just like our Father in heaven is perfect. So hanggang dyan na po lamang, mga kapatid, at nawa po ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos, ang siyang laging maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa mga darating na araw ng ating buhay. Amen. Maraming salamat po, Brother Albert. At ngayon naman po ay ating pakinggan ang awit at ng pasasalamat, at susundan po ito ng closing prayer ni Sister Melinda. Pusong dalisay ang aking nais, nilikhain
Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay magkasama-samang muli dito po sa Church of God in Christ Jesus, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At binigyan niyo po kaming pagkakataon na madinig ulit ang iyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat din po, Lord, at i-bless mo po ang aming mga pamilya, Panginoon, sa bawat isa. I-bless mo rin po, Lord, si Brother Albert po, Lord. At dagdagan mo at palawakin mo pa, Panginoon, ang kanyang wisdom at ang knowledge, Panginoon, upang may paliwanag pa sa amin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. At nawa po, Lord, maisa puso at may sa buhay namin ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga biyaya at mga grasyang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po at tulungan mo po kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Lord God. Hipuin mo po ang aming mga puso, Lord.
Tulungan mo po kami, Lord, na magpatawad, Panginoon, at maalis sa aming puso ang galit, puot, at mga hinanakit, Panginoon, sa buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na linisin ang aming mga puso, Lord, upang maging karapat-dapat po kami sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa iyong pagmamahal, Lord, at maging karapat-dapat din po kami na iyong maging pastol, Panginoon. At nawa po, Lord, maisa puso at sa buhay namin ang iyong mga banal na salita. At madagdagan pa rin po ang aming knowledge at mga wisdom, Panginoon, upang maisabuhay din namin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Lord God, maraming salamat po at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong kaharayaan, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name, I pray.
Maraming salamat po sa lahat na nagpaanyaya sa imbitasyon ng Panginoon. See you po next week. God bless us all.